Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Ripple ay nagbigay po ng babala para sa community. Yan, sa kanilang community. Yan, sa mga deals or mga offers na too good to be true. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. American blockchain payments firm Ripple Labs Incorporated has warned its community member about offers that are too good to be true. Yan, nagbigay po sila ng babala kasi ito po yung taktika ng mga scammers ngayon. Too good to be true. Scams in the crypto ecosystem are evolving by the day. However, there are obvious strategies adopted by some of these fraudsters that seem conspicuous enough for any vigilant crypto user to spot. Ripple has identified and shared some of these methods with its community as part of its safety campaign. Ayan. Gusto pong protektahan ni Ripple yung kanilang community para maiwasan pong mabiktima sila ng mga fraudsters or mga scammers. Caution against fake offers. The post shared by Ripple came with a screenshot showing a collage of banners designed with different forms of Ripple XRP giveaways. Ayan, meron daw po tayong makikita na mga collage of banners dyan. At maganda yung kanilang pagkakadisenyo. Ayan, na sila po ay nagbibigay ng offer na pag-giveaway. Ayan, XRP giveaways. One underlying denominator for these giveaways is their connection to Ripple Labs and the company's Chief Executive Officer, Brad Garlinghouse. Ayan. Yung mga banners daw ito, mga collage of banners ay ginagamit po nila yung parang may connection daw po sila, pinapakita nila na parang may connection sila dito sa Ripple Labs at syempre ang Chief Executive Officer na walang iba kundi si Brad Garlinghouse. Notably, associating the fake XRP giveaway to Ripple and Brad lends a sense of legitimacy that might convince unsuspecting users to fall for these scams. Ayan. Dahil daw po sa pag-uugnay. Yan, pag-uugnay ng na paraan or strategy ng mga scammers. Inuugnay nila yung peke na XRP giveaway dito sa Ripple Labs at kay Brad Garlinghouse ay mukhang ito raw yung nagbibigay ng parang legitimacy. Ayan, or parang tunay para ma-convince ng mga scammers yung mga users na madaling mabiktima rito. Ayan, while the headline banner shows the predominance of XRP giveaways, Ripple revealed that the scammers also present fraudulent investment and business opportunities, fake job offers, online data, and blackmail emails as a means to exploit their targets. Ayan, dami pa nilang ginagawa na mga paraan dito. Ayan, nag-o-offer rin daw sila ng mga peke na job offers. Ayan, mga peke na mga investment at saka business opportunities, online data at saka ayan, nag-blackmail pa sila. With the positive publicity Ripple Labs and XRP received over the past 4 months since Judd Analysator's first ruling that the cryptocurrency is not in itself an investment contract, the activities of scammers have intensified. Ayan, nag-umpisa pong dumami yung mga scammers dito kay Ripple or XRP nung inilabas po ni Judge Analisa Torres yung kanyang ruling dito sa nagaganap na kaso ni XRP o ni Ripple at ang US SEC. Kaya ayan, panig po yung kanyang ruling kasi rito kay XRP. Kaya nagsidagsaan ang mga scammers ayan, na biktimahin yung mga users, investors ni Ripple, ni XRP. Ripple echoed the popular saying that if the offer on social media or elsewhere sounds too good to be true, then it probably is, and the users should avoid such offerings. Kaya yan. Yan po ang inilabas na gustong ipaabot ni Ripple sa lahat ng community ng Ripple na kung pag naririnig po natin ang offer ay too good to be true,
ay mas maiging iwasan na lamang natin ito sapagkat mataas ang posibilidad na ito ay isang scam. Identifying and preventing scams. As a proactive way of safeguarding its community, Ripple Labs shared the official X handle of its corporate accounts, as well as those of its top executive including CEO Brad Garlinghouse, CTO David Schwartz, General Counsel Stuart Alderoty, and President Monica Long. Ayan. Besides the obvious impersonation from the fraudulent accounts, whose handles are typically an alteration of the real handles, Ripple said requests to send money or for personal account information are obvious red flags. Kaya yan. With the rise in deepfakes ads, as previously highlighted by the company, Ripple Labs advised that for promos that appear legitimate on social media, users should consult with the verified social media channels before engaging with such offerings. Ayan, mas maganda po yan. Kasi yan, dulot po kasi ng deepfake technology ngayon. Yung kayang kopyahin yung mukha ng isang tao. Ayan, at gamitin nila ito para manloko. Yan po yung nakakatakot dito. Ito po yung parang naging side effect or negative effect ng deepfake technology. Yan, ginagamit na ngayon ito ng mga scammers. Kaya kung pag may nakita raw po tayong offer dyan, ay mas maigi na i-confirm po natin ito sa mga verified na mga social media channels ng XRP. Yan, para malaman natin kung legit ba ito or hindi. And the safety campaign remained a collective effort for Ripple and its executives, some of whom have previously cautioned community members on this subject. Kaya yan, mag-ingat po tayo ngayon. Ang daming mga scammers ngayon at saka talagang kung magbigay sila ng offer ay talagang kung iisipin mo ay parang mapapakagat ka kaagad. Pero yan, wag po tayong magmamadali. Kasi yung isa pang technique dyan na na-observe ko sa mga scammers ay bibigyan ka ng parang mamadaliin ka. Yan, ibig sabihin ay parang ilagay mo rito yung XRP token mo at madodoble yan kaagad. Bilisan mo. Meron ka lamang ilang minuto. Tapos ayan, nagka-countdown pa yung timer na kung pag naubos na raw yung oras ay ayan, wala na yung offer, mawawala na yung offer. Tapos yung mga bikti naman ay syempre mape-pressure sila sa timer na nagka-countdown. Ayan, maisipin nila masasayang yun kung mawawala na yung offer. Kaya yan, magmamadali sila at yan, diyan nila ipapasok yung kanilang XRP token. Yun pala ay isang scam. Kaya ayan, tuluyan nang nawala yung kanilang XRP. Kaya ayan, ganyan po yung isang taktika ng mga scammer. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.